At ayun, nagpakita ulit si Reader, ano? Ang labo ng tubig dito. Eto nga pala yung motor ni Bro Alfred Watermax. Ang pangalan ng motor niya is Elatot. Par magaan, par. Sige nga, par, angat mo. Titanium. Nandito ako sa kahabaan ng Megadeck. Biglang nag-blink yung ating fuel gauge. Grabe, nakakakaba. May bagyo. Tamang-tama tong scooter natin dahil may lalagay natin yung mga gamit dito sa compartment. At ayun, nagpakita ulit si Reader, ano? Malapit na rin matapos ang fairings niya. Pinarepaint natin siya sa 5-day customs. Maybe next week, tapos na to. Buti na lang, meron pa siyang sample nung kulay nito. Kaya hindi na kailangang tanggalin yung buong fairings para maging katulad pa rin yung dating kulay niya. At nakabili na tayo ng fairings para kay Click. At nabilan na rin natin siya ng Öhlins rear suspension from Access Plus Group. Sa Access Plus kasi sila yung importer ng mga Öhlins, Brembo brakes, SC Project na Tambucho. Kaya sila rin nagbebenta ng mga Indian motorcycles, Italjet, Ducati. Dati naman tayong ambassador ng Ducati, no? So ngayong bumibili ako ng pyesa sa kanila, madali sa aking umorder. At dahil maulan, gagamitin natin ng Bergman. Hindi ko pa siya napapakarga, no? 3 bar pa rin siya. 512 kilometers. Dapat for change oil na to, no? Malapit lang naman yung Hanlate dito sa Pampanga din yun, sa Candaba, Pampanga. At tamang-tama, mukhang masusubukan natin yung jacket na binili ko noon, yung water repellent na sinasabi ko. Tignan natin kung effective yung pagiging water repellent niya. Pero hindi siya 100% yung parang kapote na talaga. Yung kahit pa paano. Hindi siya nag-absorb ng tubig galing sa ulan. Banda doon makulimlim, pero dito clear na. Mukhang palabas na yung bagyo. Mukhang papunta siya ng east, kasi dito yung north sa likod natin. Dagdag ingat lang kapag basa ang kalsada, kasi ginamit ko to last vlog papunta ng Manila. Medyo basa yung kalsada doon, so may mga times na nabibigla ko yung preno. Medyo dumudulas siya, no, yung pitik ba. So pagka naramdaman ko, kasi re-release ko yung brake. Wala kasing ABS ang Bergman, so kapag basang ganyan, magdahan-dahan ka lang para kapag pumreno ka bigla, hindi siya dudulas ng tipong masisemplang ka na. Pupunta nga pala tayo sa Hanlate dahil nandun yung motor ni Alfred, so i-update ko lang kayo kung ano na yung status ng motor niya, kasi hindi namin na vlog simula umpisa. So ang ginawa namin, hinatid namin siya sa Carmona kina Jess Okbina para ilagay yung mga ibang pyesa, kaso hindi lahat mailagay dahil unang sa lahat wala pang bracket. Hindi pa mailagay yung mga brake calipers, tapos yung disc brake sa likod hindi pa nakamount dahil pang drum brake yung nabili naming hub. Kailangan ma-convert sa Hanlate. Kaya after namin kay Jess Okbina, inatid namin sa Hanlate para gawa ng mga brackets, at pagkatapos doon hatid ulit sa Carmona kina Jess para mailagay na yung mga fittings, kasi nandun na yung caliper. So hindi mailalagay yung fittings sa pag walang caliper, kasi susukatin yun eh. Wait na, lakas naman pala sa akyatan ng Bergman eh. Sino may sabing mahina siya sa akyatan? Ang lakas kaya? Ang lakas ng hangin dito, palibasa mataas yung daan. Kita yung mga halaman, yung mga puno, lakas ng pagaspas, oh. Natatanga yung motor. Pero tama lang yung mahangin, kasi mainit yung jacket kapag tutok yung araw. Natatangay ka lalo kapag tumatakbo ka ng isang daan. Ang lakas ng impact eh. Nandito na tayo sa Olongapo Road dahil maliit yung motor na dala ko, nailang akong dumaan sa gitna. Lalong lalo na, ang lakas ng hangin talaga. Alam na may bagyo dahil yung hangin, no, ang lakas ng palo. Pero pagka habagat lang, ulan-ulan lang, ambon-ambon lang pero matagal. Pero ganito yung gusto ko, yung umuulan tapos yung gamit mong motor okay lang kahit madumihan, yung mga gamit mo hindi nababasa, masayang gamitin pa rin. Di tulad nung mga big bikes ko, pakambyo-kambyo ka tapos dahil kalbo yung gulong, medyo nakakailang. Yung motor ni Alfred nagtagal kina Hanlate mga 1 linggo. Muntik pa ngang lalong tumagal kasi si Boss GC dapat sasali siya sa show eh. Nagdi-display lagi siya. So kinancel niya para matapos kaagad itong motor na to. Tsaka dinala nga pala natin doon yung Raider natin. Kaya nung minsan napansin nyo sa vlog ko wala si Raider sa garahe, pinapalit ko kasi yung disc brake niya sa likod dahil ang unang lumabas na TK carbon disc sa Pinas is pare-pareho yung size
malaki, pangharap lahat. Eh ngayong nag-import na sila ng maliit, so yun dapat ang nasa likod, kaya dinala natin siya kay Hyundai ulit para papalitan. Eh inisip ko baka meron mga konting adjustment. Ayun nga, meron nga kasi dumit yung disc, so syempre dapat ilapit yung caliper, kaya tinabas niya yung bracket ng caliper at ngayon okay na, kaya nandun na sa bahay. Hinihintay ko na lang talaga yung pintura para maging buo na siya, mukha ng Raider. Kaya lang meron akong konting problema kay Raider kung balak ko siyang isabak ulit sa show, yung hindi ka guess, yung makikipagtagisan ka ulit sa mga nagsho-show din. Kailangan mawala yung mga titanium parts niya. Eh tatlo sa pyesa niya naka titanium eh. Una yung tambucho, pangalawa yung radiator tube, tapos yung mga nipple ng rim natin. Ang problema kasi kapag titanium yan pinasok mo sa non-pro, mababa yung puntos or baka walang puntos. Halimbawa yung tambucho, kahit na naka titanium ka, equivalent pa rin siya as pinakamababang puntos. Kaya naghahanap ako ng KOU din na halos same yung forma niya, pero urig na hindi titanium ha. So kahit nasa non-pro category tayo, dapat urig yung pipe natin. Mukhang malaylay yung biyahe nila, loaded ng gamit kaso naka nutshell yung helmet ng angkas. Pinahawakan pa ni madam hindi kaya delikado wala kang protection dyan, di pa naka-strap. Ingat na lang, ingat. Baga pwede na yan kesa wala, di ba? Ito na nga pala yung SM City Pampanga. Sa haba ng SM na to, kalahati niyan Mexico, Pampanga, kasi yung dito San Fernando, yun doon Mexico na. Sa tapat niyan Robinson. Binuksan ko ng konti yung jacket ko, ang init pero effective pumapasok talaga yung lamig Maganda talaga yung jacket, yung forma niya, kaso talagang ang init yun lang talaga no. Yun pumapasok yung lamig Hihi. Tapos pag may tubig na ganyan walang problema sarap, hindi pumapasok yung tubig dito sa may gulay board Kainaan lang natin kapag nakamotor, pag mayroon tayong kasabay na sasakyan, yun mababasa tayo dahil may splash. Kahit na hindi mo intention na bilisan, ang bilis talaga ng biyahe kapag ka nakamotor. Doon naman sa sasakyan ko na Raptor, nag-i-enjoy akong ginagamit yun. Kaya lang sa lapad ng sasakyan na yun, pagka napadpad ka sa mga traffic na kagaya nito, talagang tambay ka. Dahil sinoli na sa akin ni Romeo yung Click, bumili na kasi siya ng bagong motor. So medyo nag-search na ako about sa Honda Click 125. At ngayon ko lang nalaman na meron na palang version 3. So nung tinignan ko, medyo hawig pa rin naman doon sa version 2. Kaya lang meron siyang mga ibang design sa fairings niya. Hindi siya kagaya nung B1 tas compare sa B2 na may tubig na. Ang labo ng tubig dito. Kulay burak. Yan buti na lang naka Bergman tayo. Kung yung big bike ang dala ko pala ngayon, basa ang sapatos, tas huminto pa yung sasakyan sa harap yari ka. Yun Raptor yung sa akin nakalip ng 2 inches, palit na rin yung Max N tires, pang mud terrain yung tires natin. Gusto ko kasi maangas ba, pero clean build pa rin. Bagay kay Rap yung nakalip kasi malapad na yung katawan niya so kulang siya sa height. Although goods naman yung stock height, pero nakukulangan ako. Baga pwede naman yun sa may-ari Pero kinagandahan sa Raptor as it is wala ka nang babaguhin talaga Ganda ng suspension hindi siya pang hakutan pang sports siya ganun Kaya tamang tama lang sa akin kasi hindi naman siya nagagamit sa negosyo. Paminsan-minsan, pero most of the time pang family lang talaga, pang personal. Tapos ang sarap niyang gamitin kasi, nakaka-enjoy. Ang bilis pa. Tsaka ako naisipin yung mahal ng pyesa niya pagka nasira na lang. Importante ngayon na-enjoy mo siya. And hindi mo naman alam yung kinabukasan kung ibebenta ba o ano. Importante nag-enjoy ka sa bagay na ginagamit mo. At masakit lang naman yan sa usa pagka may nasira Pero pagka may nasira, pinalitan mo na, all goods na ulit. Sa tagal na rin ng sasakyan na yan, hindi pa naman nasira yung mga pyesa niya. So ibig sabihin, pag nasira ngayon, matagal ulit bago masira. So masusulit mo na naman siya. Hindi naman siya araw-araw sira di ba? Kung araw-araw sira yan, talagang matatawag mong sirain. Kaya lang sa dami ng sensor kasi, kung ikukumpara sa ibang Japanese cars, mas maselan talaga yan. Yung kahit katiting lang mag-trigger, damay yung mga ibang parts niya. Sabi nga mas maraming pyesa, mas maraming posibleng masira. Sa isang katulad kong gumagamit ng ganyang sasakyan, na-enjoy mo naman. Kumbaga kapag ipakinabang yung mga pyesa niya, like yung
pre-collision assist, di ba? Isipin mo yun, hindi mo namamalayan, may biglang tumuwi kusang may preno yung sasakyan. Tsaka may sensitivity naman. Tapos yung lane departure assist, inactivate ko pagka lumalagpas ka sa linya, halimbawa nasa expressway ka. Kusa niyang ibabalik yung manibela eh. Ayun na yung signage, so Candaba, straight ahead. Galing nga, hindi pa nababasa yung footboard ko. Ni Talsik, wala oh. Dami rin nating na-inspire na kumuha ng Bergman, no? Yung mga undecided pa rin. So dahil sa forma, sa presyo, ganun. Pero nung napanood nila yung video natin, nung ni-ride natin siya sa Manila Baklikan, na-realize nila, sobrang tipid pala talaga. And hindi yun scripted, hindi yun gawa-gawa lamang. Realistic yun, talagang ni-ride ko talaga. Hindi tayo tumingin sa manual, kung ano yung sinabi ng manual, matuto. Hindi, doon tayo sa realidad. Yung idadaan mo ng Bulacan, ganun. Makikipagsapalaran ka sa EDSA, ganun. Buti nakita ko yung tali, lulusot sana ako dun eh. Dito sa part na to, matraffic talaga lagi dito. May palengke kasi, tapos Jollibee. So marami nagpupunta na tao dito eh. Wala pang stoplight. Dagdag mo pa yung mga lumilikong truck. Ayan oh, haba niya. Talagang matatakpan niya yung kalsada eh, no? Bugbog sarado na yung kalsada dito eh, no? Sobrang traffic din nito pag ginawa nila yung kalsada. So dito sa Pampanga, maraming mga part dito na lumulubog talaga pagka tag-ulan, no? Kaya naman yung sasakyan ko mataas. Isa rin yun sa reason. Nandito tayo sa tindahan ng Hanlate Bolts. Ito na yung L300 para after natin i-vlog. Ihahatid na nila sa Carmona. Mukhang under renovation pa. Nice! Kung kailan tag-ulan par, doon ka nagpipintura. Ang ganda ng shop ni Boss JC, ang lamig. Eto nga pala yung motor ni Bro Alfred Watermax. Ang pangalan ng motor niya is Elatot. Ito yung stock fairings niya. So balak ni Bro Alfred na papalitan yung kulay niya ng blue. Dinala natin dito yung motor niya para mapalitan lahat ng mga tornilyo sa engine, sa fairings, at magawan ng bracket para sa kanyang mga brake calipers, ma-convert yung kanyang drum brake dito at gawin nating disc brake, at ginawan nila ng bracket para sa kanyang rear brake caliper. Tapos isa sa mga pinakabagong gawa ni na Boss JC itong mount para sa headlight, ano, aluminum, galing. Tapos sila na rin yung nagpantay ng rim natin sa harapan, at mahirap kasing gawin ito. Kailangan kasi walang mga washer dyan eh. Kailangan sakto talaga yung spacer niya. Ito naman yung bracket niya para sa tapalodo sa harapan, at sa ngayon hindi pa nila nilagay kasi tatabasin pa. Ito yung stock na tapalodo niya. Yung tornilyo niya mula sa fairings, tornilyo sa baterya. Yun ang kinagandaan kapag stock yung chassis ng motor eh. Sakto yung mga butas ng mga alloy parts eh. Yung sa akin hindi nakatuwid yung butas. Dito sa may grab bar, pinalitan din yung tornilyo. Yung sa manubela, ayun, ganda oh. Silver. Crankshell natin, lahat yan, Hanlate bolts. Pati doon sa block, sa head cover, tornilyo sa tambucho. Ito, as you can see, wala siyang hexagon na shape or parang pang-pilip, screw. Pinipindot kasi ito. Oh, ganyan yung itsura niya. Ang ganda oh. Di ba sa mga stock fairings natin, plastic yung mga ganito, kulay itim. Si Boss JC gumawa ng stainless. So, ayan oh, pakinggan nyo. Magkiklik siya. Oh, di ba? Tsaka ang nipis lang niyan, tignan no. Hindi nakalabas kagaya nito. Makapal yung ulo. Ito, ang payat lang oh. Kapag sinara mo yung upuan, oh, hindi siya tumatama. Kasi pagka may ulo yung tornilyong nilagay mo dyan, pwedeng mapunit yung upuan eh. Ito, ginawa na lang din nila. O, di at least meron siyang bracket, no? Isa sa dahilan kung bakit inuna natin na padala dito sa Hanlate bolts yung motor. Kasi para malagay na yung mga ibang parts, malagyan na ng bracket. Kasi tulad nitong HYB fuel pressure regulator, hindi malalagay yung hose kapag hindi pa nakamount sa motor. Sa brake natin, yung hose wala pa. So at least ito, nakalagay na, masusukat na nila at kung paano nila padadaanin yung mga quick release, yung hose, ganon. Dito naman sa manibela, dahil nagpalit tayo ng tipos, no, yung bracket niya napalitan din. So yung stopper niya mawawala. Ngayon si Boss JC gumawa siya ng tornilyong mas mahaba para bumangga yung ulo na to dito sa chassis. At least ngayon meron siyang stopper. Oh. Pinilit nilang isentro kahit na medyo mahirap yung spacer nito. Kasi tingnan nyo, naka TKGs tayo. Millimeter na lang yung layo niya dito. Oh. So kailangan magaling yung nagsusukat talaga. So hindi natin magagawa to sa garahe natin. Talagang dapat dalhin natin dito sa Hanlate. Oh, test fit natin ha. Oh, walang sabit oh. Tapos dito naman sa likod. Oh. Yung mga next na piyesa naman na ilalagay, magpapalit tayo ng engine block, CNC top cover, CNC crank
case cover, tapos yung tapalodo, yung dual throttle natin, at si Bebe Love ang magtutune para naputok-putok ba. Gusto kasi ni Bro Alfred naputok-putok din eh. Ang daming mga stock parts oh. Par magaan par. Sige nga par, angat mo. Titanium. Sige par, baba mo na. Yan. Boss, thank you ah. Tuloy na ako. Update na lang. Bye bye. Par. May bago na naman tayong pyesa ni Raider. Ito yung mount para sa headlight oh. Aluminum. So medyo natagal lang kami kasi pinabapping pa. Tapos tinanggal yung mga sharp edge. Let's go. Biyaya again. Hindi pa ako ulit nagpagas. Papunta tayo sa San Fernando ngayon. Yun oh, click oh. B3 din eh. Meron lang ako pupuntang shop dito, SL888 yata yun, kung saan tayo naglapag ng motor show nun. Kay Pops J yun eh. Yung mga nagsuntukan. Ayun yung shop nila. Malaki yan ha. Ang pangalan niya is tama, S8 Mall. Pwede magpa-change oil dito, sakto. Pwede tayo magpa-change oil dito. Pas pwede pa change oil? Oo, change oil lang. Wala pa eh. Di ba may tinda sila dito? Ah, okay. Sige. Wala ko ng langis sa taas. Ito yung langis na ginamit natin, Shell Advance Scooter AX7 800 ml. Ilang ml yan, boss? Yung sa engine ito, sir. Oh. 800, sir. O, sakto pala to. Oh, sir. Right. Grabe yung itim ah. Pwede pa shoutout, sir. Oh, sige oh. Pa-shoutout nung ano, yung motor ko, Salbahing Lucy, nagsishow din ako eh. Asan ba? Nasa bahay binibuild Ay, pa. sayang. Ah, nagsashow ka rin? Oh. Nice. Thank you, idol. Okay, thank you rin. Grabe yung itim ng langis eh, no? Pero tama yun, first 500 change oil, di ba? Pag brand new. Pero nung ano, sir, malinaw-linaw pa eh. Yung buga niya kanina, sir. Ah, umitim lang dahil nandito na na. sprayan ko to para malabas talaga yung todo. Oo, tama. Sige. Okay ba yung napili ko langis? Okay to, sir. Ganito yung gamit ko sa Raider. Shell Advance din, sir. Okay, alright. Mekaniko na mismo nagsabi, guys. Dito ako nagpa-change oil kasi ang luwang ngayon. Meron pa akong mauuwing tinapay. At ayun, masaya lang kasi bagong change oil na si BMX. Ang odometer is 564. Kailangan nating palitan yung trip niya. Ayan na, 564.8. Restart natin. Okay, 00. So dyan tayo magbabase kung kailan tayo mag-change oil. Siguro ito ang next change oil niya 1,500 odometer or mga 2,000. Ano sa tingin nyo? May nagtitraining pa oh. Mga BFP. Nice. Sarap mag-jogging mga gantong oras eh na. Naka-combat boost sila. Ha. Ha. Nice. Alam nyo sa totoo lang, kahit di na ako magpagas, aabot to sa amin eh. Nandito ako sa kahabaan ng Megadeck. Biglang nag-blink yung ating fuel gauge. Sana umabot no? Grabe, nakakakaba. Hala, ang layo pa nito. Siguro mga 10 kilometers pa to hanggang sa amin. Tapos ang nakakatakot, pag dito ka na nawala ng gas, wala kang mapagtatabihan. Bahala na. Kasi sa totoo lang, kinakabahan ako ha. Diyan masusubok ang tipid nito. Hindi tayo masyado hataw. Panatilihin nating nakailaw yung eco mode nya. Kaso ang lakas ng hangin kasi. Kaya napipigilan yung takbo ng motor, kaya napapapihit tayo, kaya nawawala yung eco mode oh. Pero buti na lang, kahit maamoy lang niya yung gas na konting-konti, umaandar siya no. Eto na yung tulay. Eto, nakakanan na ako. Malapit na ako sa wakas. Eto yung inakyatan natin kanina eh. Ito hanggang sa amin 1.5 kilometers. And then meron tayong madadaanan na gas station bago tayo makapasok doon sa subdivision namin. Pero since malapit na lang tayo, sagarin na natin. Huwag tayong magpagas hanggang sa bahay, gaya nung ginawa natin sa last time. Kung mawalan man ako ng gasolina, pwede nang itulak. Ito yung gas station sa amin oh. Diyan ako madalas nagpapakarga bago ako sumampa ng Megadeck. Tapos yung sa amin, pagdating dyan sa dulo, kakaliwa ka pa towards na ng subdivision namin. Pati yung GoPro ko 15% na lang yung battery oh. Di pa ako nagpalit ng GoPro battery simula kanina nag-vlog tayo. Tipid or super ganda ng baterya natin, nandun sa dalawa. Alright, welcome back. Nang nagbi-blink. Woohoo! 19 kilometers mula dun sa tindahan kung saan tayo nagpa-change oil. Di tayo nagpakarga. Ayun, nagbi-blink na. Sagad-sagad ah. Sulit na sulit ah.
Alright, before natin tapusin ang ating video, maraming salamat sa mga tumapos at kung nakaabot ka dito, paki-hashtag lang dyan sa comment section, hashtag #GreedForSpeed at pakiabangan nyo po yung improvement pa ng motor ni Brother Alfred at i-upload din natin siya dito. So maraming salamat, see you next vlog. Wait for speed.